Recently, I realized madaling makahanap ng kasama sa ministry. Pero bihirang makahanap ng mga taong magiging tunay mong kasalo sa ministry. At hindi ko lang ibig sabihin yung kasalo sa saya, kundi yung kasalo mo rin sa bigat. Because ministry is not always easy. May pressure, may pagod, may discouragement, may mga pagkakataong gusto mo na lang manahimik muna. At habang tumatagal ka sa ministry, marirealize mong hindi sapat ang talento lang, hindi sapat ang galing lang, hindi sapat ang passion lang. Kailangan mo ng mga taong lalakad kasama mo. Mga taong maiintindihan ng bigat kahit hindi mo sabihin. Mga taong ipapanalangin ka kapag mahina ka. Mga taong handang umalalay kapag pagod ka na. Mga taong magiging kasalo mo. At siguro, isa ito sa mga bagay na sobrang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Because God gave us more than a pastoral team. He gave us a family. Mga taong hindi lang kasalo sa pagkain, tawanan at mga alaala, kundi kasalo mo rin sa responsibilidad, sa sakripisyo at sa mga laban ng ministry. Sa mundong puno ng comparison at competition, nakaka-refresh isipin na pwede palang maglingkod ng walang pataasan, walang agawan ng spotlight, walang lamangan, walang pilitang magmukhang mas magaling kaysa sa iba. Just servants, serving one Savior. At siguro iyon ang isa sa pinakamagandang bagay sa ministry. Yung malaman mong may mga taong handang maging kasalo mo. Kasalo sa tagumpay, kasalo sa luha, kasalo sa mga panalangin, kasalo sa pasanin. People who celebrate your victories genuinely. People who strengthen you during difficult seasons. People who remind you na hindi mo kailangan buhatin mag-isa ang ministry. Because ministry was never meant to be a one-man show. Kailangan natin ng mga kasalo. Mga taong pareho nating umiibig kay Kristo. Mga taong pareho nating pinaglilingkuran ng Panginoon. At habang tinitingnan ko ang samaang ito, mas lalo kong nare-realize, healthy ministry is built by healthy relationships. Hindi lang magagaling na leaders, hindi lang organized na ministry, but people who genuinely love, honor, and serve one another. Magkakaiba kami ng personality, magkakaiba ng strengths, magkakaiba ng kwento, pero iisa ang puso, to serve Christ together. And by the grace of God, tuloy lang. Hindi bilang magkakakompetensya, hindi bilang magkakatrabaho lang, kundi bilang mga kasalo. Kasalo sa biyaya ng Diyos, sa gawain ng Diyos, at sa buhay na ibinigay niya sa amin.